Good morning po, good afternoon, good evening po muli sa lahat ng mga nanonood ng FB Live. Muli po ako po si Pastor Freddy De Mesa ng ICCI La Paz, In Christ La Paz. Ngayon po ay muli samahan niyo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay encouragement message po para sa atin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Salamat po, O Diyos, Ama, sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat po kay Kristo na ibinigay niyo para sa amin, na siya ang nagbigay ng kaligtasan para sa amin. Lord Jesus, samahan mo kami ngayong araw na ito sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, na ma-reveal sa lahat, Panginoon, ang nanonood, nakikinig sa FB Live. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Yan po. Kumusta po kayo lahat? Ngayon po ay tayo po muli mag-aaral ng salita ng Diyos. Kung meron po kayong Bible, pwede po niyong buksan ang inyong mga Bible or sa inyong cellphone. Kung meron kayong Bible sa cellphone niyo, pwede rin po. So, samahan niyo po ako dito sa John 15:1-2. Yan po. So, sabi po dito sa verse 1, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Yan po mga kapatid. Ang ating pag-aaralan ngayon ay about sa John 15:1-2, kung saan ito ay salita ng Diyos, siya ang nagsasalita. Dito ipinapahayag niya ang vine. So, ano po ba ang ibig sabihin ng vine? Ano po ba ang ibig sabihin nito patungkol po sa atin? Ano po pag-aaralan po natin? So, sabi po muli dito, yung I am, ibig sabihin po siya po si Kristo, Christ, ang nagsasalita, the true vine. So, ano po ba yung vine? Ano ba itsura ng vine? So, maglagay po ako ng itsura po ng isang vine. Katulad po siya ng, example po niya ay sa grapevine. So, dito po makikita nyo sa inyong screen. So, yan po yung vine na tinutukoy dyan. Sa grapevine. So, ibig sabihin, siya po ay yung puno. Yung pinakapuno ng grapes. Yan po. So, siya po yung, sa kanya po dumadaloy lahat ng sustansya. So, siya po yung buhay ng branches o buhay ng grapes. Diyan po. So, sabi po dito ni Kristo sa verse 1, I am the true vine. So, siya po yung tinutukoy niya doon na siya daw yung vine. And my Father is the husbandman. Ano po ba ibig sabihin ng husbandman naman po? So, sabi po ni Kristo na ang kanyang ama, ang ating Diyos Ama, siya yung husbandman. So, ang husbandman po, makikita niyo po sa screen, siya po yung may-ari ng farm. Okay po? Siya po yung nag-aayos, naglilinis ng kanyang mga pananim. Yan po siya. So, ano ko po kayo, bigyan ko lang po kayo ng example about sa vine. Ang ibig sabihin po kasi ng vine, ito po yung mga pumapalipot o yung katulad po ito ng ampalaya, sitaw, upo, kalabasa, yan po yung mga gumagapang. So, dito po, na in-example ni Kristo yung pagiging vine niya. At ang Diyos Ama naman, siya yung husbandman. Siya yung nag-aayos ng mga pananim. So, dito po sa verse 2 ng John 15, sabi po dito, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. So, dito po, tinutukoy po dito na lahat daw ng mga hindi nagbubungang sanga, he taketh away. Meron pong mga ibang translation po dito na makukuha natin sa ISB, nakalagay po dyan, cut off.
puputulin. Dito po, take it away sa King James Version. Marami pong, siguro po, baka narinig niyo na po itong message nito. Pero meron po dito na yung take it away, meron po pala siyang ibig sabihin. Ito po ang tunay na mensahe. So dito po, every branch in me that beareth not fruit, He take it away. Ano po ba yung ibig sabihin ng take it away? So dito po makikita niyo sa screen, ang take it away po sa Greek is airo. Na ang ibig sabihin po ay to raise up, elevate, lift up. So ang ibig sabihin po ng take away ay yung i-raise up ang branch. I-elevate o i-lift up, itaas. So mali po ang translation dun po sa ISB o sa ibang translation na to cut off. Iba po kasi yung pagputol sa pagtaas, pag-raise up, or pag-lift up. Iba po siya. So dito po, tinutukoy po dito ni Kristo ng lahat ng mga sanga na hindi nagbubunga, sila ay tinataas. At sino po ang nagtataas sa kanila? Kundi yung husbandman. Walang iba kundi ang Diyos Ama. Tinataas po sila upang sila po ay mamunga. So, ganun po sa experience po namin, kami po ay nagtanim ng farm, mayroon kaming farm dati. Nagtanim po kami ng ampalaya, sitaw. So, tulad po dito sa example po dito sa John 15, sa isang vine. So, nagtanim po kami example po ng ampalaya. So, kapag ito ay lumalaki na, okay po, naglalagay kami ng balag sa tawag doon kung saan marami siyang alambre o panali upang doon kumapit yung ampalaya dahil ito ay lumalaki at gumagapang umahaba. So, ang ginagawa namin, kapag nakita namin na yung mga branches niya, mga sanga niya, ay pupunta na sa lupa dahil mahaba na, ang ginagawa namin, tinataas namin ito. Tinatali namin siya doon sa alambre or panali para nang sa ganon, doon siya lumaki, humaba, para doon siya magbunga. Dahil pag nasa lupa po kasi siya, hindi siya magbubunga. Maaaring siya ay matapakan, maputikan, ano po. So, bilang isang husbandman, isang farmer, inaangat siya. Inaangat niya yung branches para ito ay magbunga. So, hindi po namin ito pinuputol. Hindi po. Pag pinutol mo po ang mga branches, wala na pong bunga. Dahil doon po sa mga branches nagmumula ang bunga. So, nililift up po namin siya. So, maaaring meron kayong narinig na mga sermon na ganito na puputulin. Hindi po siya puputulin, kundi siya ay i-raise up. Amen? Patuloy po tayo. Sabi po dito sa verse 2, every branch in me that beareth not fruit, He take it away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it. So ito naman po, dalawang klase siya. Yung isa, yung una, yung mga branches na hindi nagbubunga. So, nililift up siya. Second po, yung mga branches naman na nagbubunga na, okay? He purgeth it. Ano ba ibig sabihin ng purgeth it? Yan. Alamin po natin. Sa Greek po, yung purgeth, ito po ay katairo. Na ibig sabihin po ay to cleanse. Or clean. Yan po ang ibig sabihin niya. So, yung mga branches na nagbubunga, ito po ay nililinis. Nililinis ng Diyos Ama. Amen? They are clean. So, ano po ba yung paglilinis? Balik ulit po tayo dun sa example natin about dun sa pagtatanim ng ampalaya. So, kapag nakita namin na ito ay nagbubunga na, may maliit po kasi, maliit po yung bunga niya, pero malalaking dahon niya. Kaya ang ginagawa namin, ginugupit namin yung mga dahon. Yun po ang tawag doon na i-purgeth. Para malinis yung daanan ng bunga. So, dito po,
Sa purget, ibig sabihin nun ay to cleanse, to clean. So ito po ang ibig sabihin dun sa mga branches na nagbubunga, nilinis pa po ito, kinikleanse siya para magbunga parang marami. Sabi po kasi dito dun sa second verse niya, ay dun sa next stanza niya, that it may bring forth more fruit. Yan. Ano po ba yung naglilinis sa bilang isang Kristiyano po? Ano po ba yung naglilinis sa atin ngayon? Sabi po dito sa John 15:3, sa next verse po, ang kanyang kasagutan, sabi dito ni Kristo, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. So ang naglilinis po sa atin ay yung word na sinilita ni Kristo. Amen? So ano ba yung word? Spoken word na siyang naglilinis sa atin. Meron pong example po dito, doon po sa cross nangyari. Ang sabi po dito sa cross, nung si Kristo ay ipinako, the word of Christ at the cross, by His finished works, after you believe in Christ, you are forgiven. Naalala niyo po ba dun sa cross na habang pinapako siya, sinabi niya na, Father, forgive them, for they don't know what is right. For they don't know what are they doing. Forgive them. So, yung forgiveness ba, ito ba ay paglilinis? Yes po. Kasi ang sin po ay karumihan o kasalanan. Para malinis ang sin, kailangan po ng forgiven. Pag ikaw ay na-forgiven na, wala na ang iyong sin. Amen? So, ganun po ang nangyari po sa atin. Nung tinanggap natin si Kristo ng buong puso, nagkaroon tayo ng forgiveness. Pinatawad niya na tayo sa ating mga kasalanan from past, present, and future. Pinatawad niya na po tayo, mga kapatid. Amen. So, next po tayo. So, yung mga branches na nagbubunga, dahil sa kalinisan, dahil ito ay nililinis pa, tinatanggal ng mga dahon. Bakit? Dahil upang sila ay magbunga pa ng marami. So marami pang pagbubunga ang darating kapag ikaw ay napuprune o nalilinis. Ngayon, sa paglilinis po nito, wala pong iba kundi ang gumagawa ay ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama ang gumagawa sa iyo, mga kapatid. Kung ikaw ay na kay Kristo, kung ikaw ay merong naranasan na problema, stress, sadness, sakit, karamdaman, o anything na negative sa iyong buhay, huwag kang mag-alala, mga kapatid, dahil i-lift up ka muli ng Diyos Ama. Siya mismo ang mag-lift up sa iyo upang ikaw ay mamunga. At sino ang magsusupply ng bunga sa iyo? Walang iba kundi ang vine, na walang iba kundi si Kristo. Dahil kay Kristo, dadaloy ang resources. Lahat ng resources na kailangan mo, lahat ng supply mo, lahat ng pangangailangan mo sa buhay mo, siya ang magbibigay dahil ikaw yung branch. Dadaloy sa iyo ang supply nito at ikaw ay magbubunga, mga kapatid. Amen? Si Kristo po ang ating supply. Kaya huwag ka nang malungkot, malumbay. Laging may pag-asa kay Kristo. Amen? Basta't laging ikaw ay na kay Kristo. Basta't ikaw ay naniniwala kay Kristo ng buong puso. Sa Kanya, ikaw ay nakakonect. Ikaw ay branch na nakakonect sa Kanya. At ikaw ay bibigyan ng mga nutrients. Lahat ng iyong pangangailangan ibibigay upang ikaw ay magbunga. At ang bunga nito ang siyang magre-reflect sa iyong buhay. At pag nakita ka ng iyong mga kapitbahay, pamilya, kasama, wow, si brother, si sister, iba na siya. Dati, ganito siya.
magalitin siya, mainisin siya ngayon, ang bait-bait niya. Dati, adik siya, ngayon, iba na siya. Dati, hindi ka, lagi kang mapaaway, ngayon nagkaroon ka na ng pag-ibig. So ito yung fruits na nakikita ngayon sa iyo. This is from the fruit of the Holy Spirit, which is love, joy, peace, humbleness. Yan po lahat yan. Kaya mga kapatid, sa tinuturo dito ni Kristo, na siya yung vine, ang kailangan lang natin ay manatili sa Kanya. Manatili sa Kanyang biyaya. At ang pananatili niya ay paniniwala lamang sa Kanya. Maaring may downment ka man, mga kapatid, pero ang Diyos Ama ang siyang maglilipat muli sa iyo upang ikaw ay magbunga. Upang magbunga ka pa ng marami. So dito, mga kapatid, napakagandang mensahe na hindi niya pinuputol ang mga Kristiyano na kay Kristo, hindi na ito pinuputol. So ibig sabihin, anong good news dito? Meron tayong eternal security. Hindi kailanman niya ikaw ipuputulin dahil sa kanyang pinangakong salita na I will never leave you nor forsake you. You are in my hands. No one can snatch you out of my hand and in my Father's hand. For me and my Father, we are one. So hawak ka ng Diyos Ama. Hawak ka pa ni Kristo. Wala nang makakaagaw sa iyo. Kaya huwag kang mag-alala, mga kapatid. Baguhin mo na yung isip. Kung ikaw ay nasa lubok na kalagayan, stand up. Go! Mag-move na tayo. Let's go! Dahil si Kristo ang siyang magbibigay ng supply natin. Siya ang magbibigay lahat ng ating pangailangan. From financial, from health, from protection, from blessing. Amen? Siya ang magbibigay ng lahat. Then, continue po tayo. Meron pong isang tanong. Sabi po dito, what will happen to those branch that are not in Christ? Anong mangyayari doon sa mga sanga na mga wala kay Kristo? Are they saved or not? Sila ba ay ligtas o hindi? May pag-asa pa ba sila? What will happen to those branches that are not in Christ? Are they saved or not? To be continued po, mga kapatid. Yes. Next Sunday po muli or next video presentation, i-present ko po muli ito na talakay natin paano ba, ano mangyayari doon sa mga branches na hindi nakakonect kay Kristo. Ano bang mangyayari sa kanila? Sila ba ay safe pa or hindi na ba? May pag-asa pa ba sa kanila? So yan, sa next video presentation po natin yan. Kailangan lang po natin ng short live video para sa inyo for encouragement message. Na mga kapatid, sa message nito, walang ibang sinasabi dito ni Kristo para sa inyo na meron kayong eternal security na nakay Kristo na. At kung naman ang meron ka ngayon kabigatan, mga kapatid, sa iyong nararamdaman ngayon sa iyong buhay, huwag kang mag-alala dahil sa Diyos may pag-asa. Ililift up ka ng Diyos Ama at bibigyan ka muli ng supply ni kay Kristo. At lahat ng pangangailangan mo, ibibigay niya. Amen? Dahil ikaw ay naniniwala sa Kanya. Kaya mga kapatid ko na nanonood ngayon sa live, FB, kung hindi ka pa nakakatanggap kay Kristo, nais mong tumanggap sa Kanya, nais mong maranasan ang supply na kay Kristo, nais mong maranasan ang pag-ibig, kapayapaan sa iyong buhay, kaligtasan sa iyong buhay,
ito na ang pagkakataon mo na tumanggap kay Kristo. Kung andyan ka, mga kapatid, samahan mo ko sa aking panalangin. Tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos Ama, sa araw na ito, sa iyong mensahe, sa napakaganda mong mensahe, O Lord. Salamat po na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak ni Kristo na siyang nagbigay ng kaligtasan sa amin. Panginoong Kristo, salamat po sa iyong pagkamatay sa krus. Nang dahil sa iyo, kami pinatawad mo na. Nang dahil sa iyong kamatayan, kami pinalaya mo na sa sumpa. Pinalaya mo na kami sa kamatayan at binigyan mo na kami ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas ng buong puso. Salamat po, Panginoong Jesus, na ako'y pinatawad mo na. Ako na lang po manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa araw na ito. I pray, I speak blessings, favor, protection sa lahat ng nanonood sa FB Live. Salamat po sa kanilang buhay. Lord, they are already righteous, forgiven, they are holy. Nang dahil ito, Panginoon, sa iyo nang galing, Panginoon. Thank you, Lord, sa supply na ibinibigay mo sa amin araw-araw at sa mga darating pa. Lord, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. So muli po, mga kapatid, ito po muli si Pastor Freddy. Ang siya nagbibigay sa ng encouragement message. See you po next video. Salamat po muli.